Kaway-kaway sa mga nasa running era dyan. Let's go! Pero ingat-ingat din mga kapuso. Baka kayo'y himatayin. Lalo pa ngayong pabago-bagong panahon. Alam niyo ba na pag tayo'y tumatakbo, mas mainit ang panahon, mas tumataas ang heart rate natin. At pag mataas ang heart rate natin, dun pwede tayong mahimatay. Umabot na sa lagpas 1 milyon ang nakaparoon sa video. Ano nga ba nangyari sa mga babae sa video at bakit tila ang daming hinimatay? At paano ba ito may iwasan ng mga runner? May kilala ba kayo na nasa running era na? Simula nitong 2024 hanggang sa kasalukuyan, marami nakapansin na may running boom sa Pilipinas. 32 taon inapagtsikahan namin. Kapansin-pansin kasi online at paging sa mga daan, ang paparaming bilang ng mga tumatakbo at kaliwat ka ng mga running event. Usong-usong running ngayon. Nakakatuwa dahil sa edad ko, I'm 58 years old, importante talagang fitness. Good morning, everyone! Tumatakbo ko hindi lamang para sa physical fitness, pati rin sa mental health. Talagang napakagandang paraan para matanggal ang mga agam-agam sa ating utak. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Balikan naman natin ang viral video. Bakit nga ba tila sunod-sunod ang mga hinimatay na runners sa video? Sige. Makakausap ko ngayon ang video uploader na si BJ. BJ, ano ba ang kwento sa likod ng nag-viral na video? Hello po Kuya Kim. Bali, running competition po yon kasi merong cluster meet. Mga 9 AM na nakapagsimula yung mga high school student. Mainit talagang panahon nun. Kung kaya't matapos ng mga atleta ang 800-meter race, ilan sa kanila ay hindi mapigilang matumba. Mukha mang hinimatay ang mga atleta sa video. May paglilinaw si BJ. Wala naman isa sa mga atleta ang talagang nawala ng malay. Sa obserbasyon ko, pagod lang talaga sila at nainitan. Kaya naging ganun ang kanilang mga reaksyon. Yun naman pala. Ang dagdag pa ni BJ, may medical team naman daw na nakaantabay sa mga event na ganito. So no worries. Meron talagang panahon na napakahirap tumakbo dahil sa init ng panahon. Tuwing dry season sa Pilipinas na karaniwan ay mula buwan ng Marso hanggang Mayo. Hindi na safe ang pagtakbo ng mula 9 AM hanggang 4 PM. Sa mga panahong ito, mataas masyado ang sikat ng araw at kadalasan ang temperatura natin ay kayang tumaas hanggang 38 degrees Celsius. Dagdag pa sa napakataas na humidity na pwedeng maging sanhi ng dehydration. Wow! Ang dami mong alam, Kuya Kim! Worst case scenario is what we call a heat stroke. So ano po yung mga simptomas nito? Pwede po tayo magkaroon ng blurring of vision, panghihilo, pwede po tayo magkaroon ng confusion, agitation, nasusuka or nauseated, or even worse, sometimes multi-organ failure and comatose. Kahit na bata or matanda, pwede po magka-heat stroke. Bagamat lahat tayo ay pwedeng ma-heat stroke, mas mataas ang chance na mangyari ito sa mga runner. Kasi, number 1, it increases our body temperature. Number 2, tumataas po ang ating heart rate. Tumataas din po ang ating work of breathing pag tumatakbo tayo. No pain, no gain, ika nga. Pero tandaan din, listen to your body, okay?